Hello mga bakla! Welcome back! At syempre, andito na naman ang pinakamaganda at nag-iisang diwata ng New Zealand na si Jingjing. So ngayon, itong video ito, sa dami-dami talaga na nag-comment na ano ba ang format ng cover letter at saka ng CV. So sinasabi ko po, nag-reply po ako sa kanila, sinasabi ko na meron na po ako content video ng format ng cover letter at saka po ng CV. So paulit-ulit po na nagko-comment sila na paano po ba gumawa ng cover letter. So ito na po yung request nyo kahit may content video na ako noon ng CV at saka ng cover letter. So gumawa pa rin ako na mas malinaw. Kasi yung previous video ko ng CV at saka ng cover letter, medyo malabo ata yun. So, kung gusto nyo po na gayahin, okay lang po sa akin. Wala pong problema yan. Kahit magkakapareho na tayo ng cover letter, okay lang po talaga sa akin yan. So, no worries po. Okay lang po sa akin na gayahin nyo yan. So, ito na. Simulan na natin mga bakla. Ano pang iniintay natin? Go! Ito yung format na ginawa kong cover letter noong mga panahon na nag-apply pa ako from Saudi Arabia to New Zealand. So kung makikita nyo nakalagay dyan, Dear Hiring Manager, as a passionate housekeeping professional, I would like to work for your company in the role of a cleaner. My excellent skill in cleaning and disinfection make me a perfect contender. Tapos ilagay niyo diyan talaga yung qualification at saka yung qualify para sa cleaner position. Like this one na ginawa ko, the following attributes and qualification uniquely qualify me for the cleaner position. Ayan yung mga inilagay ko, basahin niyo na lang kasi napakalinaw naman. So kung gusto niyo gayahin, okay lang sa akin dahil talagang pinost ko yan dito para at least meron kayong idea kung gusto nyo gayahin siya. So, sa paggawa naman ng qualification sa cleaner position, so, ayan yon kung ano ba yung ginagawa ko, kung ano ba yung mga special skills. Tapos niyan, ilagay nyo doon sa baba, after reviewing my resume, you will find out that I possess all the qualifications you need in this role. Ideally, an interview will serve as a better gauge of my abilities. So, kailangan talaga sa paggagawa nyo ng cover letter, parang ibinebenta nyo yung sarili nyo. Tapos, wag nyo kalilimutan na thank you for your time and consideration and I look forward to hearing from you soon. So, sa baba niyan, ilagay nyo doon na sincerely, tapos pangalan nyo, tapos pirmahan nyo ulit. So, ganyan lang kadali yung format ng cover letters. So, mga bakla, ito yung ipinasa ko na CV noong mga panahon na nag-a-apply ako from Saudi Arabia to New Zealand. So, kung makikita nyo, binulgar ko na talaga yung tunay kong pangalan. Siyempre, ilalagay nyo dyan yung objectives at saka yung qualification. Kung makikita nyo doon sa qualification, para lang din siya sa cover letter na kailangan nyo ibenta yung sarili nyo. So, ano nga ba yung mga skills, kung ilang taong kayong nagtatrabaho doon sa company na yon, kung ano ba yung mga ginagawa nyo sa isang trabaho nyo, yung daily routine, yung parang ganon. After yan, ilagay nyo si contact. So, importante din talaga yung contact. So, ilalagay nyo yung address, yung recent address nyo. Tapos, ilagay nyo rin yung phone number. At syempre, yung importante dyan yung email address. So, binulord ko na lang siya kasi binago ko to aking CV. Kasi malay mo mag-apply din ako dito, di ba? Pagkatapos niya, dun sa experiences, kung marami kayong trabaho dati, so yung recent na lang ilagay nyo dyan. Hindi nyo naman kailangan elaborate lahat ng pinagtrabahuhan nyo. Sa languages naman, kung alam nyo lang, kung ano lang yung alam nyo na salita, yun lang ilalagay nyo. Kung English lang, Filipino, English, Filipino. Kagaya doon sa akin, napag-aralan ko dati English, Arabic.
So, sa expertise, so yan, isa pa rin yan sa mahalaga sa expertise. So, ano nga ba yung mga expertise na ilagay ko dyan? Communication, organization, efficient and quick, attention to detail, sanitation practices, window cleaning, vacuum, and cleaning agents. Siyempre, sa education, hindi nyo naman kailangan na ilagay yung high school, elementary. So, yung college na lang ilagay nyo kung nag-college kayo. Kung high school na lang. Huwag nyo na ilagay yung elementary. So, ganyan lang kadali yung CV. At syempre, may nag-comment din po sa atin. Madalas, may nagko-comment po talaga na paano po ba mag-apply yung mga housemaid, especially yung mga nasa Hong Kong. Hello po sa mga Hong Kong. Thank you so much po sa mga DH na nagko-comment po sa akin kung paano po ba mag-apply sa Seek Job NC bilang isang DH. So, gumawa rin po ako ng content kung paano po mag-fill up sa Seek Job NC bilang isang DH. So, ito na po yung request nyo. Ginawa ko na po para sa inyo yan dahil love ko po kayo sobra. So, ito na po siya. Let's watch! Sa pagpunta nyo dito sa Seek Job NC, so makikita nyo dyan si profile. So, punta ka dito sa profile, tapos sa personal summary. So, pagpunta nyo doon sa personal summary, i-click nyo po si add role. So, doon po sa add role, makikita nyo po dyan yung job title. Lagay nyo po dyan ay housemaid cleaner. So, after nyo po mailagay si housemaid cleaner, punta naman po kayo doon sa enter company name. So, ilalagay nyo na lang po doon sa enter company name si employer. Yung pangalan nyo na lang po na employer nyo ang ilagay nyo po doon. So, after na mailagay nyo po si name of employer, so punta naman po kayo dito sa start date. So, kailan po ba kayo nagsimula doon bilang isang housemaid? And then after, ilagay nyo lang po dyan yung I'm still in this role. So, at least alam ni employer na nagtatrabaho pa rin kayo doon. Kung hindi na po kayo nagtatrabaho doon, lagay nyo lang kung kailan kayo natapos magtrabaho doon. Tapos, doon po sa description, so nakalagay naman po dyan summary, your responsibilities, skills, and achievements. So, ano nga po ba yung mga responsibilities bilang isang housemaid? So, yun po ay ilagay nyo dyan yung karaniwang ginagawa nyo po sa loob ng bahay. So, kung bawa, nag-general cleaning, cooking, tapos, lagay nyo rin po dyan yung mga daily routine nyo, kung ano po ba yung ginagawa nyo, tapos ilagay nyo dyan, trustworthy. So, mas maganda nga po mag-apply yung mga housemate kasi trustworthy po talaga siya. Tapos, save nyo lang po yan. So, ganun lang po kadali mag-apply sa Seek Job sa mga housemaid. Thank you po. So yan mga bakla, sana may natutunan naman kayo sa aking video ito. At syempre, kung nagustuhan niyo po ang video ito, please don't forget to subscribe and hit the bell button notification para updated kayo lagi sa aking mga susunod na mga videos. At syempre, lagi po natin tatandaan, MYMP, make your mama proud. At syempre, ito po si Jingjing, ang nag-iisang diwata ng New Zealand. Thank you for watching and I love you all.